Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, upang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan ng mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Ang ating punong tagapagdiwang sa banal na Eukaristiya ay si Reverendo Padre Paulo Frietas mula sa Canossian Sons of Charity. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Panginoon, ikaw may likha ng langit, dagat at lupa, ang panaraw at mga bituin, ganang nilalang sa papawiri. Panginoon ay purihin, ngalan niya sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po mga kapatid. Welcome to the Eucharistic Celebration. Ialay natin misa ito para intention natin lahat, lalo-lalo mga pamilya natin, mga kaibigan natin, may kailangan ang prayer natin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal ng pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Bihing Maria, sa lahat ng anghel at magbanal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang langit at lupa iyong pinamamahalan. Dingin mo ang pagluhog na iyong sambayanan at pakalooban mo kami ng kapayapaang araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na siya na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya at Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salem na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nababangkit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kanlay may di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian gayon ng kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lubusin ka ng kaaway magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kong saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya binantayan si Jesus na ilang taong naroon upang tingnan kung pagagaling niya ang lalaking ito sa araw ng pamamahinga para may paratang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw na papahinga? Maglitas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang hagdan sa kanyang muka dahil sa katigasan ang kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Lunat mo ang iyong kamay." Iniunat ang lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kapong ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang Ang bawat galaw ni Jesus ay laging pinagmamasdang ng mga Pariseo. Lagi silang nakahanap ng pagkataon para makipagtalo kay Jesus. Ito po ang ugali ng mga Pariseo. The Pharisees hold firm the Sabbath law, ngunit hindi nila isinasabuhay ang diwa ng batas. Ang batas ay para sa mga tao. Tapat sila sa batas ng Sabbath, ngunit walang pakialam sa mga tao. Lalo-lalo sa mga buhay ng mga tao, ang kailangan mga tao. Kaya nga, tinanong sila ni Jesus, is it to do good on Sabbath or to do bad? To save life or to destroy life? Alin ba ang iyong kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng papahinga? Maligtas ng buhay o pumatay? Para sa kanila, basta sumunod sa batas, walang pakialam ang buhay ng mga tao. So kahit sila ay nagprotesta sa kanya, pinagaling pa rin ni Jesus ang lalaking may patay ang isang kamay. Ito ang nagpapakita sa ating na walang tao ang makakapigil kay Jesus na gawing kanyang gawain. Siya ay naparito sa mundo upang iligtas ang buhay, hindi upang silay ang buhay ng mga ibang tao. So, this is the mission. Ang mission ni Jesus, give life, hindi pumatay. Kaya mga kapatid, ito rin ang ministry nating bawat isa sa atin. Ang magligtas ang buhay at gumawa ang mabuti sa araw na papahinga. Para sa mga Pariseo ay batas lamang. Wala silang pakialam sa buhay ng ibang tao. Wala silang pakialam sa buhay. Para sa kanila, batas ay importante.
Pero mga kapatid, batas is made for tao. Kaya nga sinabi ni Jesus kahapon, the law is for man, not man is for law. Man is made for law. Kaya mga kapatid, huwag tayo katulad mga Pariseo, strict tayo sa mga rules and regulations, pero tayo wala pagmamahal, walang hustisya, walang awa sa ibang tao. Lalo-lalo mga may sakit, lalo-lalo mga may hirap sa buhay nila. Importante, give life to mga tao. Hindi walang pakialam. Yung ang buhay ng mga Pariseo. Pero para kay Jesus, buhay ang importante, hindi mga batas. Oo, batas para sa atin. Pero mas importante ang buhay. Mahalaga po ang buhay kaysa batas. Sana mga kapatid, tayo din ang ministry ni Jesus, mag-ministry ni isang sa simbahan, taga-pagsunod kay Jesus, tayo din katulad ni Jesus to take care of life, defend life, hindi pumatay sa buhay ng ibang tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Inihiling natin ang biyaya at pagbabasbahas na ito. Itugo nating, Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ng mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal ng Diyos, inaangking namin ng kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Tinapay na nagmula sa buti ng Panginoon.
bigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tanghay na ubas, inumig nagbibigay lakas. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyaya Mula sa papapala tanda ng bawat puso pagkatingin mo. ngayon nananalig nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, mapaghaing nating kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipakaloob mong marapat ng ganaping ang banal ng paghahain sa pagkatuwing ipagdiriwang ang alaalang anak mo ng aglay. Ang paglilitas niya sa tan ay nangyari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya nga salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat umiira iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami ay sagipit palain, kaya siya kinalingan ng mahal na biring na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niya sunding ang loob mo at kamtingan sa banal para sa iyo. Pinagtiisang ni Iuna sa krus ang kanyang mga kamay upang wakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa may maging katawang dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagong niya pinagtiis ang kusang loob na maghihandog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya pinaghati-hati niyong, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tangapin niyong lahat ito at kaning, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ngayon ni naman, nung matapos ang hapon na ninawakan niyang kalis, muli kaniya pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tangapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bagong at walang hanggan tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawan makasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ni mga iyong pag-aalaala sa pamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami ay napapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspos mo kami sa pag-ibig kay ni Francis na may Papa at ni Ruperto na Bispo ng Kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa ikaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat mga martes at lahat mga banal na mumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tawil ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoong nating at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at niya kami sa lahat ng masama. Inili namin kami Diyos sa lahat masama, pakaloob ng kapayapaang araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayang mo aming pananampalataya at huwag aming pakakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad mga inaanihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isipan ngunit ako lahat ng awa ko, ang loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muling handog sa'yo patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko. Naglikha ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. Ama namin mapagmahal,
Padaluyon mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig upang kami pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay makaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapang ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa lahat. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang likha na lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay na liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanya.